Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Suki na raw Araneta Avenue sa mga road repairs. Pero ayon sa isang COA report, tila napakataas ang inilaang budget para sa mga materyales na ginamit dito. This one is outrightly, overtly vulgar and rude. You know, it's already the sex act, may clothes lang. Parang nabubuti shake ka, pinapakita mo yung puwet mo. Pero for dancers, it's a normal type of dance. Sa usapin ng kahalagahan ng pork barrel, ang madalas na depensa ng mga opisyal ng gobyerno ay upang dagli ang makapaglunsad ng mga proyekto nang hindi na dumadaan pa sa masusing proseso ng pagpasa ng budget. Halimbawa na lang, mga footbridge, mga waiting shed at mga basketball court. Ang problema, dito pa lang sa Metro Manila, bilyon-bilyong pisong halaga na ng infrastruktura ang natagpuang may kakulangan at hindi raw sumunod sa pamantayan ayon sa Commission on Audit. Ininspeksyon ng reaksyon ng ilan sa mga ito. Overpriced na mga kalsada at mga palpak na mga infrastruktura. Yan ang natagpuan ng Commission on Audit sa kanilang pagsilip sa pinaggamitan ng Priority Development Assistance Fund na inilabas sa Department of Public Works and Highways. Sa 41 proyekto na nagkakahalaga ng 1.393 billion, nakita ng COA na nawawala ang mahigit 46 million pesos. Marami sa mga ito, hindi nasunod ang mga detalyeng nakasaad sa mga plano o kaya na may sobra-sobra o palyado ang mga materyales na ginamit. Kabilang na dyan ang Araneta Avenue sa Quezon City. Sabi nga, suki na raw Araneta Avenue sa mga road repairs. Ginagawa ito para mapabilis ang daloy ng trapiko at maging maginhawa ang biyahe ng mga motorista. Pero ayon sa isang COA report, tila napakataas ang inilaang budget para sa mga materyales na ginamit dito. Ayon sa COA, nakalista sa plano para sa asphalt overlay at road repair sa 6 na road project sa Quezon City hanggang Valenzuela, maglalagay ang kontraktor na mahigit sa 5,000 raised pavement studs sa kalsada. Kahit ang standard ay nasa 3,000 lang. Ang masakla pa, ang iba sa mga materyales na ito nawawala pa. Sunod naming binisita ang isa pang maliit na kalsada sa Quezon City. Ang kahabaan ng 11th Street sa gitna ng Broadway at Gilmore dito sa Quezon City ay inaspaltuhan daw at sinementuhan sa pamamagitan ng paggamit ng PDAF ni Congressman Ed Selagman. So ginawa namin, bumisita kami rito para inspeksyonin kung okay pa itong daan na ito. 54 na proyekto na umaabot sa mahigit 161 million pesos ang itinayo sa mga pribadong lupa. Walang mga dokumentong nagpapatunay na ito'y na-turnover na sa gobyerno. Ayon sa Supreme Court, base sa ruling na inilabas sa kasong Pascual versus Secretary of the Public Works noong Desyembre 1960, bawal gamitin ang pondo ng gobyerno para i-develop ang mga pribadong lupain, maliban na lang kung naibigay na ang mga ito sa gobyerno. Nakatawag din ng pansin ng tila patong-patong na gastos at mga hindi natupad na plano sa konstruksyon ng ilang mga infrastructures. Kabilang na dyan ang gastos sa road widening at pedestrian overpass sa Katipunan. Maging mga street lights sa C5 extension, nawawala. Ang flyover naman sa Commonwealth, paulit-ulit nang inirereklamo at inaayos dahil sa mahinang pundasyon. At ang barangay hall sa Teachers Village East hanggang ngayon, hindi pa tapos. Ngayon, bawal na rin ang mga panandaliang infrastruktura tulad ng mga dredging, desilting, regraveling o asphalt overlay project. Sa bagong mekanismo ng PDAF na pinapanukalan ni Pangulong Aquino, malino na pinagpabawal na ng Pangulo ang pagpondo sa mga temporary infrastructure. Ang mga plano sa pagpapagawa ng mga infrastructure dapat na rin ilagay sa line budgeting na aprobahan pa ng Kongreso at iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-release ang pondo nito. Sa isang panayam naman ng hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez kay Senador Alan Peter Cayetano, inilarawan ni Cayetano paano ang tamang paraan ng paggastos ng pork barrel. Yan mga consumable yung mga pagka-inaudit mo, hindi mo na makikita. Hindi mo na mahabol. Oo, ubos na. Diba kasi yung kalye, kahit sabihin mong dinaya yan, pwedeng puntahan ng engineer yan, pwedeng puntahan ng COA at sabihin, sabi mo, isang metro dapat, ano lang to,
kulang to ng ilang inches. Pero sa karanasan ni Rick Ramos ng InfraWatch, madali pa rin daw madaya ang mga tinaguriang hard projects ng gobyerno. Uumpisahan niya ng alas 11 ng gabi nang walang nakakakita, mga alas 2, alas 3, tapos na yan eh. So napakabilis na pera niya, no? Ano ang ginawa niya sa pork barrel niya? Kaya panawagan ni Ramos, tanggalin na lang ang PDAF para wala nang matukso at maglustay ng pera ng bayan. Kapag tinanggal mo ang pork barrel, titino ang politika sa Pilipinas. Bakit? Yung mga halos lahat ng mga magnanakaw ng mga kongresista at mga senador na yan, no, hindi na tatakbo dahil wala ng pera eh. Naghihintay pa ng sagot mula sa mga kawani ng gobyerno at mga politikong sabit sa mga maanumalyang proyektong ito. Hindi rin po sila nag-confirm, nag-submit ng written confirmation. At habang iniimbestigahan na sa Senado ang PDAF scam, nakabang din ang sambayan ng Pilipino sa magiging aksyon ng gobyerno sa mga palpak na infrastrukturang dapat sana'y magpapagaan ng buhay ng bawat Pilipino. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.